Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol dito kay Cybro. Ayan, bakit nga ba itinuturing na si Cybro ay mas malakas na Ethereum killer kumpara kay Solana? At ayan ang ating pag-usapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga crypto, itong si Cybro ay isa po itong cutting edge na DeFi platform kung saan ay nag-aalok po ito ng AI-powered yield aggregation sa Blast blockchain. Ang technology na ito ay nagbibigay daan sa mga investors na ma-maximize ang kanilang earnings sa kahit anong market condition. Sa pre-sale pa lang ay umabot na ito ng higit $2.5 million na nagpapakita ng malakas na interes mula sa mga crypto whales at influencers. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinuturing na mas malakas si Cybro ay ang kanyang technological advancements. Ang paggamit ng AI-powered yield aggregation ay nagbibigay ng mas mataas na kita kumpara sa traditional na DeFi platforms. Bukod dito, ang Blast blockchain ay kilala sa kanyang high-speed transactions at low fees na mahalaga para sa mga investors na naghahanap ng mabilis at murang paraan ng pag-transact. Ang mga holders ng Cybro tokens ay makakatanggap ng lucrative staking rewards, exclusive airdrops, cashback sa mga purchases, at reduced trading at lending fees. Mayroon ding robust insurance program na nagbibigay ng karagdagang seguridad sa mga investors. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang nagpapataas ng halaga ng Cybro tokens, kundi nagbibigay din ng mas magandang user experience. Ngayon, ang malakas na suporta mula sa crypto community ay isa pang dahilan kung bakit itinuturing na mas malakas si Cybro. Ang pre-sale success nito ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa mula sa mga investors, lalo na ang mga prominent crypto whales at influencers. Ang ganitong klase ng suporta ay mahalaga para sa long-term growth ng isang cryptocurrency. Habang itong si Solana ay kilala sa kanyang high-speed transaction at low fees, ay mayroon itong ilang mga issue tulad ng frequent outages at network congestion. Ang mga problemang ito ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga transactions at minsan ay nagre-resulta sa cancellation at failures lalo na sa panahon ng mataas na activity. Bukod dito, may mga concerns din tungkol sa centralization ng transaction processing sa Solana network kung saan ay umaasa ito sa relatively small number ng validators. Sa kasalukuyan, si Solana ay nagtitrade sa pagitan po ng presyong $146.44 at $166.24 kung saan ay may recent gains na higit sa 8% ngayong linggo at 15% naman sa nakaraang buwan. Ang kanyang RSI ay nasa 54.27 na nagpapakita ng balance momentum habang ang kanyang stochastics ay nasa 86.70 na nagpapahiwatig naman na ito ay malapit na sa overbought territory. Kaya ang kanyang resistance level naman ay nasa $173.91 at ang strong support nito ay nasa $134.31. Sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay si Cybro ay nagtataglay po ng mga katangian na nagpapakita ng mas mataas na potensyal kumpara kay Solana. Ang kanyang advanced technology, lucrative rewards at malakas na community ay nagbibigay ng mas magandang pagkakataon para sa mga investors na naghahanap ng mataas na kita at seguridad. Habang si Solana ay patuloy na nagpapakita ng magandang performance, ang mga unique features at pre-sale success ni Cybro ay nagpapakita naman po ito ng kung saan ay maaari itong magbigay ng substantial returns
at posibleng umangat ng 1,200%. Kaya ayan, kung ikaw ay naghahanap ng bagong investment opportunity sa DeFi space, ang Cybro ay mukhang isang promising option na dapat nating pag-isipan or isaalang-alang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.